Pinakamahusay sa NBA, 10 manlalaro na mangibabaw sa anumang panahon. 10. Reggie Miller. Isa sa 10 si Reggie Miller sa mga pinakadakilang show-outers na nakita ng liga. Nang magretiro siya noong 2005, ang kanyang 2,560 na three-pointer ay nirerango bilang pinakamaraming kasaysayan. Sa panahon ng kanyang karera, naging bahagi siya ng 2 eksklusibong club sa pamamagitan ng pag-score ng 25,000 puntos sa karera at pagtira ng 50 hanggang 40-90 noong 1994. Ang pagtera ay isang kasanayang napakahalaga sa basketball at iyon ang dahilan kung bakit magiging mahusay si Reggie sa anumang panahon. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi siya magiging epektibo noong 60s at 70s dahil unang pinagtibay ng NBA ang 3-point line noong 1979-80 season. Sa sinabi nito, ang kahabaan ng buhay at kakayahan ni Reggie na gumanap sa clutch ay lumalampas sa panahon. Siyam. Kevin McHale. Malamang nakilala mo si Kevin McHale bilang kasalukuyang head coach para sa Houston Rockets. Gayunpaman, nasiyahan siya sa isang napaka-produktibong karera sa Boston Celtics bilang isang manlalaro. Si McHale ay malamang na ang pinakamahusay na low-post player sa kasaysayan ng liga at ito ang dahilan kung bakit siya magiging mahusay sa anumang panahon. Ang mga tagapagtanggol na nagbabantay sa McHale ay karaniwang tinutukoy bilang na stuck sa torture chamber ng McHale. Nagkaroon siya ng mapangwasak na up and under move na magpapahiya pa rin sa pinakamahuhusay na manlalaro sa NBA ngayon. Si McHale ay isa ring solidong rebounder at itinuring na isa sa mga pinakamahusay na tagapagtanggol sa liga sa kanyang kapanahunan. 8. Elvin Hayes. Pangatlo sa 10 si Elvin Hayes sa mga pinakanakaligtaan na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Sa kabila ng pag-record ng higit sa 27,000 puntos sa kanyang 16 na taong karera, halos hindi siya nabanggit sa mga pinakadakilang manlalaro na naglaro. Ang kanyang signature shot, ang turnaround jumper, ay isang napakatalino na sandata, at ang pangunahing dahilan kung bakit siya ay nangingibabaw sa anumang panahon. Pinangunahan ni Hayes ang liga sa pag-score sa kanyang rookie season at isa sa mga pinakamatibay na manlalaro kailanman. 7. Bill Walton 4 sa 10. Kahit na ang karera ni Walton ay nakalulungkot na naputol dahil sa pinsala, ang ilang malusog na taon na kanyang tinatamasa ay kahanga-hanga lamang. Si Walton ay marahil ang pinakamahusay na passing center na nakita ng laro at ang kanyang basketball IQ ay wala sa mga chart. Si Walton ay isang mahuhusay na all-around na manlalaro, sanay sa lahat ng mga batayan ng laro, at nananatili siyang nag-iisang manlalaro na nanalo ng parehong MVP at ang 6th Man of the Year award. Pinangunahan niya ang kanyang Portland Trail Blazers sa 49 na panalo at ang titulo noong 1976-77, at naging mahalagang bahagi ng 1,986 na Boston Celtics. Maaring ang pinakadakilang koponan na natipon. Ang kanyang katalinuhan sa korte at pangkalahatang utos ng laro ay magsisilbi sa kanya ng mabuti kung anumang panahon, kahit na ito ay para lamang sa 1 o 2 magandang taon. 6. Larry Bird 5 sa 10. Mga nag-iisip na hindi magiging epektibo si Larry Bird sa NBA ngayon dahil sa kanyang pangkalahatang kawalan ng athleticism kumpara sa mga bituin ngayon tulad ng maaari mong hulaan. Lubos akong hindi sumasang-ayon sa mga taong iyon. Naglaro ng basketball ang ibon sa paraang dapat itong laruin, kasing simple noon. Siya ay walang pag-iimbot, mahigpit at isa sa mga pinakamahirap na katunggali na nakita ng laro. Si Larry ay madalas na pinupuri sa kanyang mga kasanayan sa pagbaril at pag-rebound, ngunit lagi kong iniisip na ang pinakamagandang bahagi ng laro ni Bird ay ang kanyang pagpasa. Siya ay isang napaka-creative na playmaker at kung minsan ay parang may mga mata siya sa likod ng kanyang ulo. Ang kanyang walang pag-iimbot na estilo ng paglalaro ay ganap na nakakahawa. Si Larry ang uri ng lalaki na gusto mo sa iyong koponan. Nanalo siya ng back-to-back MVP noong kalagitnaan ng 80s at nagdagdag siya ng 3 championship at 2 NBA Finals MVP para sumama sa kanila. Palagi kong pinaninindigan na kung maglaro si Bird sa NBA ngayon, napakahusay niya. Ang kanyang mga husay sa pagpasa kasama ang kanyang shooting touch at leadership ay madadala lahat sa modernong laro. At ang acting panglima ay si Magic Johnson. Paano natin babanggitin si Larry at hindi ilalabas ang Magic? Si Johnson ang pinakamahusay na point guard sa lahat ng panahon at ang kanyang pakikipagtunggali kay Bird ay nakatulong upang maibalik sa kasikatan ng NBA. May dahilan kung bakit naging Magic ang kanyang palayaw, dahil nakakakita siya ng mga pass na hindi magagawa ng iba at ang kanyang estilo ng paglalaro ay sobrang nakakaaliw panoorin. Ngunit ang Magic ay higit pa sa isang showman. Siya rin ay isang phenomenal all-around player na ang 138 triple-doubles ay pumapangalawa sa pinakamaraming kasaysayan. Ang kanyang marka
nagtala sa karera na 11.2 assists bawat ranggo ng laro bilang pinakamataas sa kasaysayan ng liga tulad ng Bird, nanalo siya ng 3 MVP sa liga, ngunit nanalo rin siya ng 5 championship ring at nakakuha ng 3 finals MVP, siya ang pinuno ng isa sa mga pinakamahusay at produktibong pagkakasala na nakita ng laro at ang kanyang kagalingan ay walang cap arrest sa Game 6 ng 1,980 NBA Finals. Nilero ni Magic ang lahat ng 5 posisyon sa court at nagtala ng 42 puntos, 15 rebounds at 7 assists sa tagumpay ng kanyang mga koponan. Lahat ng ginawa ng Magic sa court ay isasalin sa anumang panahon ng NBA, ganyan siya kagaling. Ang pang-apat natin ay si Shaquille O'Neal. Kakaunting mga manlalaro ang maaaring mag-claim na dominado ang laro sa lawak na ginawa ni Shaquille O'Neal noong siya ay nasa kalakasan ng kanyang karera. I'm talking about a guy na sadyang na foul night in and night out dahil sa sobrang galing niya. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa isang lalaki na bumaba ng 29.7 ppg at 13.6 rpg sa regular na season, at pagkatapos ay itinaas iyon sa 38 ppg at 16.7 rpg sa finals. Si Shaq ay isang underrated passer, isang mahusay na shot blocker at isang big-time performer. Isa siya sa mga pambihirang manlalaro na maaaring umalis sa loob ng 40 at 20 sa anumang partikular na gabi. Si Shaquille O'Neal ang kahulugan ng dominasyon at sinisira niya ang mga backboard sa anumang panahon. 3. Wilt Chamberlain. 8 ng 10. Bagamat regular na nagbabago ang laro, dalawang bagay ang pare-pareho sa bawat solong panahon. Ang dalawang bagay na iyon ay height at athleticism. Natural, ang pinakamatangkad, pinakamalakas at pinakamabilis na manlalaro ang magiging pinakanangingibabaw. Nakatayo sa 7 feet 1 inch at tumitimbang ng 275 pound, si Wilt Chamberlain ay isang halimaw. Ngunit isa rin siyang kakatwang atleta na muling isinulat ang mga record book sa pamamagitan ng pagpapataw ng kanyang walang humpay na kalooban sa NBA. Ilagay siya sa liga ngayon na may ganap na akses sa makabagong medisina at teknolohiya, at siya ay magiging isang kahangahangang puwersa. Maaaring hindi siya mag-average ng 50 puntos o maka-score ng 100 sa isang laro, ngunit mapapawi pa rin niya ang kompetisyon. Maraming tao, kasama ako, ang nagtatanong sa kalidad ng kompetisyon na hinarap ni Wilt, ngunit ang katotohanan ay, hindi niya iyon kasalanan. Hindi maikikaila na magiging halimaw siya sa anumang panahon. 2. Kareem Abdul-Jabbar. 9 ng 10. Bilang may-ari ng pinaka-hindi mapigil ang pagbaril sa kasaysayan ng Lodge, si Kareem Abdul-Jabbar ay palaging magiging lock para sa listahang ito. Ilagay siya sa anumang oras, laban sa sinumang tagapagtanggol, at siya ay isang malaking banta upang makapuntos. Ang ganitong uri ng talento ay ang uri na lumalampas sa panahon. Ngunit si Kareem ay higit pa sa Skyhawk. Siya ay isang mahusay na bilugan na manlalaro na nagkataon na isa rin sa mga pinalamutian na atleta kailanman. Ang kanyang mahabang buhay ay kahanga-hanga lamang at ang kanyang epekto sa anumang koponan ay hindi maikikaila. Noong 1970, isang rookie na si Kareem, na kilala noon bilang Lou Alcindor, ay sumali sa 27 hanggang 55 Milwaukee Bucks at binago ang mga ito sa isang 56 hanggang 26 juggernaut. Makalipas ang isang taon, nanalo sila ng 66 na laro at ang NBA Championship bilang isa sa mga pinakadakilang koponan sa lahat ng panahon. Nagpatuloy si Cap upang manalo ng 5 higit pang kampyonato at nanalo ng record na 6 na MVP sa kanyang namumukod-tanging karera. 1. Michael Jordan. 10 ng 10. Si Michael Jordan ay palaging magiging number 1 sa listahang ito. Gusto mong pag-usapan ang dominasyon. Ito ang taong nanalo ng 3 magkakasunod na kampyonato, nagretiro, at pagkatapos ay bumalik pagkalipas ng 2 taon at nanalo ng 3 pang kampyonato. Ang naghihiwalay sa kanya sa iba pang grupo ay ang kanyang kakaibang talento sa atleta na sinamahan ng kanyang walang kapantay na pagnanais na manalo. Walang ibang nagnanais nito kundi si MJ. Iyon ay tumutukoy kung sino siya bilang isang manlalaro higit sa anupaman. Nag-uwi si Jordan ng 10 scoring titles, 5 MVP, 6 na championship ring at 6 na finals MVP sa kanyang karera. Siya ang nag-iisang player na nanalo ng scoring title at Defensive Player of the Year award sa parehong taon. Hindi siya natalo sa finals at palagi niyang naisave ang kanyang pinakamahusay na mga pagganap para sa malalaking laro. Ilagay siya sa laro ngayon at mapahamak siya sa buong gilid. Ilagay siya sa 60s at ang kanyang athletic ability ay magpapatalo sa kanyang mga kalaban. Sa aking opinyon, si Michael Jordan ang pinakamahusay na manlalaro ng basketball kailanman. At sa totoo lang, dapat nating ihinto ang pagsisikap na palitan siya. Abangan ang susunod na kabanata. Bago kayo umalis, pwede ka bang mag-like, share at subscribe? Hanggang sa muli, salamat.